So ngayon is parang 3 AM na. Tapos papunta na ako sa airport. Hindi ko na lang yung Grab. So today pupunta tayo ng Tokyo, Japan. So mag-isa lang ulit ako magta-travel for this trip. Actually 9:15 pa yung flight. Kaso lang kasi, dami ko nababasa or napanood sa TikTok this past few days na sobrang haba daw yung pila. So di ba para sure lang, agahan ko na lang. So kung maikli, edi mag-intay na lang sa lounge or something ganyan. So medyo malapit na yung Grab, nasa gate na ata. Perché so chi sei. Dito na ako sa airport, sobrang haba ng pila dun sa sobrang haba ng pila dun sa may kotse. Ito, sobrang daming tao. So yun, papasok na ako sa airport para sa gate. Sana open na yung baggage kasi maaga pa. Pero sana open naman na para at least relax na tayo. Yun, so nakapila na ako sa may travel tax. Magabad ka dyan bago ka mag-check-in. So parang sobrang aga pa daw natin, 6 AM pa yung open. Dito sa B21 to 29, which is ito, B20 to 29. So ito yung counter later, pero sarado pa. Sabi sa akin is 6 AM pa daw yung open. So ngayon maghanap ako ng tatambay kasi mag-work din naman ako. Pero kinakabahan ako kasi 6 pa mag-open. Eh 9:15 yung flight, tapos yung immigration sabi mga 2 hours yung haba. Pero ayun, CR lang ako, hanap ako ng dito, alam ko may coffee bean dito. Doon na lang ako mag-work sa coffee bean. Ayun, yung tao ngayon unti lang actually. Unti lang siya. Hindi ganun kadami. Ang medyo madami na part is yung sa may Cebu Pacific, doong area, yung Cebu Pacific. Tsaka doon din, may Cebu Pacific din doon. So ayan, yung immigration ngayon parang hindi naman sobrang daming tao. Sana hanggang mamaya. So dito na ako sa may level 4 ng airport, yung may mga at may mga kainan. Kaso lang, parang boss naman yung ibang kainan. Although majority sarado na. Closed naman yung coffee bean. Dati po kasi lang gantong oras, ngayon closed. So ngayon, andito ako sa may coffee bean pa rin. So bubukas nga daw sila ng 4:15, 4:08 na or 4:10 na. So sakto lang ako unang customer. Dito na lang muna ako para mag-work habang nag-iintay ng counter. So dadala ko yung laptop ko. So dadala ko yung Jisoo Life na sobrang lakas niya. Hanggang 100. Perfect. So mainitin akong tao. Yun na lang. So mag-work muna ako habang nag-iintay. O nga pala, kawit ako kanina ikwento na nagbayad na ako ng travel tax. Yung travel tax usually kasi is color white siya, pero yung binigay sa akin is yung green. So yung green is travel tax exemption and certificate. Pwede kang ma-travel tax exemption kapag meron kang mga ID na galing sa ibang bansa. Yung, for example, meron kang yung sa akin isang non-permanent residence card. So pinapakita mo lang yun dun sa kanila, tapos non-tax ka na nila if nakaalis ka sa bansa within 1 year. So, since ang last kong alis is nung April sa Taiwan, so kasama pa siya. So, na-tax exempt ako. So, pupunta na ako dun sa counter kasi 5:30 na. So, sinilip ko yung sa baba. Parang may mga pila na. So, I think kailangan ko na bumaba. Pero magsa-CR pa muna ako para yun ako malis ng pila. Ayan, so nag-start na yung pila. Ito na yung pila namin. Although, sarado pa yung mga counter for Ana. Na-move ako dito sa parang harapan na line kasi sabi ko nag-online check-in na ako. So parang mas okay nga pa nag-online check-in kasi mas maikli yung yung pila. Parang ito na lang kami. Ito lang yung pila, like ito. Ako na yung next. Dito ako sa lounge na ng bags. Pero dito siya sa may parang extension. So hindi na dun sa may luma. So nag-extension sila kasi parang ang daming nag-lounge. So anyway, parang ganun din siya. Mas malaki lang ng slide. Tapos yung food choices, medyo same lang din. Same lang din kinuha. Kumuha ko ng lugaw, congee. Tsaka kumuha ako ng nachos. Currently, 7:39 na and yung flight ko is 9:10. So boarding 8:40. Sa immigration kanina, mabilis lang, sobrang bilis. Siguro mga 10 to 15 minutes. Yung matagal is sa may checking nung mga bags. Siguro mga 20 to 30 minutes kasi sobrang daming tao talaga. Tapos sa immigration, wala naman tinanong sa akin. Tinanong lang saan ako nag-work. Tsaka yung work ko dun. Tsaka kailan balik ko. Ayan. So pupunta na ako sa gate 108. Tapos, so mag-board na kami ng 8:40. Pero anong oras na? 8:33. So malapit na. And then,
ito, makikita nyo, dun, ditong side yung domestic, tapos pag pumunta ka doong side, doon yung international. So diretso tayo sa bababa tayo sa escalator. So malayo pala ng gate ko kasi gate ko is gate 108, tapos yung area ng lounge is 114. So sa kabilang dulo pa yung gate. Ayun o. See, 113 pa lang dito. So sa dulong-dulo pa kami. So delayed kami ng 1 hour. Tapos kakadating na kasi nung boarding diba is 8:40. Tapos kakadating lang ng plane. As in, kakadating lang niya ngayon. So delayed kami na 1 hour. Okay lang. Yung boarding is na delay ng mga 30 minutes. Ayun yung plane. Akin na. So ayun, board na kami. Hindi naman siya ganun katagal ng delay. Siguro mga 30 minutes lang. Hello, nasa seat na ako. Tapos di ko alam na napili ko pala is wing na side. Nasa wing pala ako. So baka hindi ko masyado makita yung view. Pero okay lang. So din naman sa wing side. Tapos, ayun na, may TV as usual. And nag-play sila ng parang safety videos. Sai, visto che te ne vai, ti dono un fiore giovane. So, nag-serve na sila ng mga food. Kasi ito yung food na serve nila. Merong, yung mga food is, ito chicken, tapos may parang pandesal, and then may butter. Tapos, meron silang crackers, and then salad, cold salad, tsaka soba. Yung parang Japanese na noodles. Tapos, dito yung sauce. And then, meron din silang binigay na dried mangoes. Tapos, kumuha ka ng Coke. Dear passengers, we have landed at Narita International Airport. So, dito na tayo sa Japan. Ang land na. Init ha. Init doon sa may parang nadaanan. Siyempre dito sa part ng airport malamig. So, yung plane namin, hindi tayo sa kabila yung plane namin. Ang gagawin ko is, nasa CR na ako. Kasi nasa window seat ako, so hindi ako maka-CR ng maayos. So, dito na ako sa labas ng airport. Tapos, parang iba itsura niya. Parang iba doon sa mga vlog. Kasi kukunin ko na yung SIM card. Parang iba itsura niya. Wait lang. Ah, hindi. Ito na. So, parang doon ko kukunin yung SIM card. Yan, doon. Papunta doon. Pati ATM. SIM card na lang muna. Hindi, ATM na lang muna. Mag-withdraw ko. So, mag-withdraw tayo. Wait lang. Ang gamitin ko is yung GCash na card. English. Withdrawal. 85,000 yen. Ayan na. Ayan na. Ayan na. So, nag-withdraw ko ng 25,000 yen. Tapos, merong fee na 220 yen. So, parang lang to. Parang 100 pesos lang. So, okay na din. Wow, daming money. Magkano yung 25,000 yen? Actually, check ko sa GCash kung magkano yung nabawas. Enough na ba itong 25,000? Sige, siguro enough na ito muna ngayon. After kumuha ng SIM card, titignan ko kung magkano yung nabawas, kung magkano yung 25,000 yen. Para kung if ever, mag-withdraw pa ako. Ayun, dito kata ko kunin yung SIM card ditong part. Sobrang talaga yung pinapanood ko mga vlogs. Kasi ako, alam ko kung saan ko kunin yung mga bagay-bagay. Okay, nakuha ko na yung SIM card. Doon siya. Dito ba? Ayan, doon sa may JAL ABC. So, like, kabilang side siya. Kasi kanina, andun ako. Like, all the way doon sa kabilang side. So, dito pala siya. So, ngayon, titry na natin. Ito yung ginamit ko sa karamihan. Unlimited data for 8 days? I think 8 days. So, ano siya? Only data siya. Pero, average of 2 gigabytes per day lang yung pwede mo makonsume. So, pag naubos mo na yung 2 gigabytes per day, tapos na yung data mo. So, I think hindi ako makaka-edit gamit to. More on pang maps lang alam talaga, tsaka pang search. Kasama na palang ganito.
nagdala pa ako ng SIM card ejector. So ayun, gumana na yung data ko. Yan, nakaka-data na ako. So parang may sinaset up ka sa APN something. Hindi siya directly ilagay mo lang yung SIM card. Parang mayroon ko mga i-input na things para gumana yung signal. So ngayon, hanapin ko na yung way ko papunta sa hotel. Okay, so chinek ko yung winidraw ko. Ang nabawas lang is 9,000. So, parang maliit lang pala yun. So, baka mag-withdraw pa ulit ako. Kukulangan yun for sure. So, withdraw pa ako ulit ng ganong amount. Gumagana yung app na GCash dito. Tapos nakasulat dun yung conversion rate, ganyan. Tsaka nakasulat yung balance mo. Kunwari, yung balance mo. Ayan, balance mo. Tapos nakasulat dun kung magkano siya sa Japanese yen. Naka-indicate sa baba yung Japanese yen. So, ang galing. Ngayon, pupunta na ako sa may train. Kailangan ko kumuha nung parang beep card. So, Pasmo or Suica ang tawag nila dito. And sana yung winidraw ko, enough na siya for 7 days. Pero feeling ko hindi. Ito na kasi nasabi nila eh. Ayan walang escalator. So ibababa ko to. Bababa ko to lahat. Bababa dito. Oh my god. Okay, natakot ako doon kay ate kasi tumunog yung phone niya. Yung parang yung mga signal. Lahat ng tao tumingin. Alam mo yung parang alert. Kasi diba nga, kakalindo lang dito. So, tumunog yung phone niya. Feeling ko na-press lang naman niya. Natakot lahat ng tao. Okay, in fairness, nakakalito nga. Ang daming... Teka lang, saan kukunin yung mga Pasmo? Teka lang, saan ko kukunin? Saan kukuha ng Pasmo card? So, lang. Ito lang yung meron sila, yung Suica card. So, dito ka bibili? O, sige. Wait lang, paano pumasok? Ayan, ito yan. So, nakuha na ako ng Suica card. Ito yung parang beep card nila. So, now, ang kailangan ko na lang hanapin kung anong line yung sasakyan ko. Parang madami akong transfer, or parang dalawang transfer siya. So, ito yung sasakyan ko. Parang orange line. Tapos, transfer ako sa purple line. Nalilito na ako. Kasi dalawa yung platform. Pero, sa line nila, wala namang papunta sa kabila. Like, isang way lang siya. So, kailangan ko bumaba sa Nipori. Pero dalawa yung dito. So, hindi ko alam alin. I think tama na to. Parang parehas lang ata yung train na pupunta dun sa area. Hindi ko alam ba't may 4, may 5 pa. So, siguro para dahil madami lang. Kasi sa Pilipinas, diba, isang way lang. So, baka dahil both sila pupunta dun sa way na yun. So, ngayon, meron ng train. Ayan. Pero, nililinis pa. So, hintayin pa namin matapos yung linis. Bumili ako ng Pocari Sweat para may energy pa. Umiikot yung chair sa loob. Ang cool. Kasi nilinis siya kanina. Tapos, yung train is galing papunta doon. So, ngayon, yung train kasi papunta na dito. So, yung lahat ng chairs umikot sa direction na to. Ang cool. Hello. So, oh my god, muntik na ako magkamali. Kasi diba, andito ako sa pangalan niya yung parang train Skyliner papunta sa city. Tapos, ang nangyari, gumamit ako ng Suica card, yung parang beep card, pababa ng platform. Yung parang beep card, diba, papasok ka. So, pagbaba ko, nahirapan ako kasi dalawa yung platform. So, hindi ko alam, alin doon yung platform na dapat kong sakyan. So, yung train na andoon, nakaalis na. So, inintay ko yung next. So, pagdating ng next, sabi ko, okay, dito na yung train. Which is yung itong train na sinasakyan ko. Umupo na ako, pumasok na ako sa loob. Tapos, pag upo ko, may dalawang tao na seat daw nila yun. Sabi ko, bakit seat nila yun? Tapos, mayroon silang ticket. Sabi ko, saan yung ticket na yan? Tapos, nag-announce yung parang dito na sabi na iba pa daw yung bayad ng beep card, yung parang Suica card doon sa ticket for this train. So parang separate mo siyang babayadan. So yung bilihan ng ticket is nasa platform lang din, which is ito. So ayan yung bilihan ng yung ticket for this na kailangan reserved yung seat mo. So may seat number dito which is andyan nakasulat. So grabe, tinakbo ko pa, muntikan pa siguro akong ma-charge ng sobra na pag wala akong dalang ticket kasi alam ko siya-check to eh. Grabe. So wala akong katabi. Grabe mga tao sa gilid ko. So grabe.
Grabe clutch yun kasi paalis na yung train tsaka lang ako nakabili. Oh my god, mali ata yung line na sinakyan ko. Ito yung orange yung need kang puntahan. Tapos yung train ko andito na. Hoy, saan ka pupunta? Hindi ko na alam. Teka lang. Dito. Saan siya pupunta? Iba yung, ewan ko. Isa same na naman na orange line. Pero, ito yung train ko ngayon. Ito yung dapat ko pupuntahan. So, paano na? God, nakikita ko na yung mga kalye-kalye. Yung masikip na kalye. Very Japan. Kasi nasa Japan ka nga naman talaga. Ano? So, ayun na nga, mali nga yung sinakyan ko. I mean, tama siya. Same line. Kaso lang, yung nasakyan ko is express. So, hindi siya dumaan doon sa way na pupuntahan ko. So, bumaba na lang ako sa isang station dito. And then, doon ako magta-transfer sa JR line. I think halos same lang naman din. Tingnan natin. So, ayun, bumaba ako sa station. Tapos ngayon, kailangan pumunta sa Yamanote Line 11. So, wala ako makyat. Paano ko akit? Magkatotoo yung rush hour. Ang daming tao. Ang dami! Then, pass na tayo. 10番線の山手線ドアが閉まります。ご注意ください。 Grabe na ligaw-ligaw ko dito. Hindi ko na alam, nakailang labas-pasok pala ako sa station. Kasi ewan ko ba't naubos ka agad yung nilaload ko. So, kagaya nito, walang akyatan. Eh, kailangan ko gumamit ng elevator para makyat dito. So, ewan. Station. Ito yung station. Pinaka-station, Kinsicha Station. So, ang dami pala nasa paligid niya. Ayun o. May cinema. And then, madaming kainan. Ito din, madaming kainan. At saka doon area, madami. Feeling ko itong area yung pupuntahan ko sa hotels. Tingnan natin. Daming kainan, no? Ito. Tabi-tabi yung kainan lahat. Wow. Tapos, ayun na yung hotel. Ayun o, sa taas. Yung Fresa Inn. Sa yun yung sa dulo. So, daming kainan dito. So, ito din o, Yoshinoya. Sa first floor. So, kasi ang plan ko dapat is punta pa akong Shibuya tonight. Pero, since sobrang nakakapagod na nangyari, I think, di na ako mag-Shibuya. Ito na lang ako pupunta sa area na to. Baka, ayun, baka dami naman ata dito. So, dito na ako sa hotel. Tapos, dito na ako sa elevator. Ito na yung room ko, 1112. Tingnan natin. Ooh. Cute. Cute siya. No, so dito na ako sa room. Tapos, in-upgrade daw nila yung room. Kasi parang pinili ko ng single bed. So, parang isang bed lang siya. Kasi ngayon, ang nilagay nila is double bed. So, ayan. Nilaki na yung bed. Tapos, nasa baba lang ang amenities. So, walang amenities dito sa taas. So, kukuha ka sa baba. So, kumuha ng mga coffee, ng mga, kung ano, ng mga juice, ganyan. So, tignan ko pa kung ano yung meron dito. Maliit lang siya. Sobrang liit lang niya. Hindi ko expect ko na maliit siya, pero hindi ganito kaliit. Ito yung pintuan na, tapos CR. Ito na kagad yung bed. As in, dito lang. Tapos, yung space dito, parang isang ganyan lang o isang paa lang. Ayan. Yan lang yung space. Tapos may TV, may desk para pwede mag-work. Ayan yung view ko, ang taas. Ang lalim pala. Ang taas ng floor ko, nakakatakot ng very, very slight. So, mag-freshen up ako, tapos hanap ako ng kainan around. So, nag-freshen up na ako. Tapos, pupunta na ako ngayon sa big camera muna kasi maaga sila magsasara. May tiniman lang ako. Tapos, after mag-big camera, pupunta ako sa Don Quixote. Kasi may Don Quixote na malapit dito. Pero maliit lang daw siya. Tapos, magdi-dinner na ako after. So, yung nagpalit na ako ng shorts. Kasi ang init-init, grabe. Tapos, merong laundry, vending machine, tsaka sa ice machine sa second floor. Ay, dito yung microwave. Sakto, sige. Pupalaundry kasi siguro ako eh. Bon! Kailangan ko maghanap ng payong para sure. Ito yung hotel. Ayan, Fresa Inn. So, dun mataas siya. Tapos, yung paligid nga niya is puro mga kainan. Google Maps, papunta sa Yodobashi. Ito, nakahanap na ako ng convenience store. Bibili ako ng payong. 1,000 yen. Parang mahal. Bumili ako ng payong, tsaka tubig, kasi na-allergy na ako. Tapos wala na pala ako, ang cash ko na lang pala, 10,000 yen. Eh, 1,900 lang yung binili ko. So, dami kong sukli. Wait lang, kailangan ko munang uminom ng pang-allergy, kasi na-allergy na talaga. Ito natin yung money. Ayan, dami tayong barya tuloy.
Buti na lang, di ko iniwan yung gamot ko. Sabi ko, iwan ko kasi sa hotel. Hindi ko na iniwan. Ina-allergy na ako. Dami talagang kainan dito sa area na to. So, dito lang kakain later sa Yoshinoya. Ay, ganyan. Ay, sa Yoshinoya kakain mamaya. So, cool kasi kukuha ka lang dito kung pipiliin mo mga accessories. Tapos dadali mo sa counter. So, for me, bibili ako ng AirPods Pro. 39,000 yen. Pero alam ko may ano siya eh. Meron kasi dito tax-free. So, di mo siya makukuha agad. Like, kukunin mo muna to. Tapos pumunta ka sa mga counters para i-claim dun yung item tsaka bayadan mo. Sobrang laki pala ng Yodobashi. As in, kung ano binibenta nila. Ayun, no, may appliances and everything. Parang household items. Parang dito na lahat. Kahit mga iba-ibang klase. Isang floor, puro earphones lang. May puro headphones ng lahat. So, ayun. Nakabili na ako ng AirPods Pro tsaka case sa Yodobashi. Tapos, parang dadaling ka nila sa counter. Kasi sinabi ko na tax refund. So, pinakita ko lang ID ko. And then, pinapunta na ako dun sa parang ibang counter para sa pag-purchase na may tax. So, nung pinurchase na yung product, binawas na kaagad yung amount. Unlike sa other countries, diba? Para sa Taiwan, magbibigyan ka lang ng form para sa airport mo i-refund lahat ng pera. So, dito, automatic siya dun sa price na kaagad binabawas. So, ito yung dadaanan natin. Lapit na. So, may mga kainan din dito. Ang dami kainan sa paligid. Ayan o. Merong, diba di nakikita? Ayan o, merong Lawson. May Burger King. So, ito na yung Don Quijote. So, maliit lang siya na Don Quijote. Kasi ba sobrang laki yung par ibang floors. So, maliit pa lang ito na Don Quijote. Pero medyo nakaka-overwhelm na siya. Ang daming binibenta. Like halo-halo. Ito muna dito yung side. This one daw is sikat. Rice mask. Dito ako sa Donki. Low-key na overwhelm ako sa mga bagay-bagay. Ang dami talaga. Kasi sobrang dami, hindi mo na alam kung ano. Ang daming product. Like, hindi mo na alam talaga. Parang lahat maganda. Ang dami. Like, iba-iba. Ayan o, may mga kung ano-ano. May mga pang damit, pang hair, everything sa lahat talaga. May damage na ako sa Don Quijote. Ayan o. And pero binili ko lang, may mga pinakakailangan. Mga pinamili ko lang naman is yung mga sprays para yung pang cool na spray para tomorrow. So ngayon, ang gagawin ko is pupunta na ako ng Yoshinoya para kumain ng dinner. So after kasi nun, uwi din ako para mag-work. So dito tayo sa Yoshinoya. So ito pipili ng food natin. Isang beef bowl. So in-order ko is beef bowl. So ito siya. Ayan. Beef bowl na may rice. Tapos may soup. I think miso soup siya. Beef bowl lang naman siya tsaka rice. Itadakimasu. Ang fluffy ng kanin niya pati yung beef. Itong beef. Convenience store. So ito na yung pinagmamalaking convenience store ng Japan. Meron ditong creme brulee na sinasabi eh. Ito ata yun yung creme brulee na sinasabi. Kuha ko isa. Try lang natin. Dami nilang mga drinks. Hello! Ayan, nakabalik na ako sa hotel. So yun, pinuntahan ko kanina yung Don Quijote, Yodobashi, tsaka kumain ako ng Yoshinoya. So, yung sa Yoshinoya, masarap siya. Masarap siya, tapos magkano siya? 600 yen. So, mga nasa 250 pesos. Rice na yun, malaking rice. So, medyo okay na din siya. Sa big camera naman, ang nabili ko dun is AirPods, tsaka case. Tinago ko lahat ng resibo kasi itatali ko every night. Itatali ko yung nagastos ko for that day para makita ko kung magkano na yung nagagastos ko, tsaka makontrol ko, di ba? So, ayan. So, nabili ko yung AirPods Pro, tsaka case. Case niya 1.6 lang, so parang mga 700. Disney. So, cute. So, ito, originally, siya, 39,000 yen. Tapos, ito is 1.6. So, kumbaga, kung 39,000 tsaka 1.6 sa 4,241. Pero ang binayaran ko lang is 37,692. Andun na yung 5 or 10% na tax refund. Ang gagawin mo lang dun, pagka
kuha mo nga ng parang, yung pinakita ko kanina na parang parang card. Papakita mo sa kanila, sa cashier, tapos sabihin mo for tax refund. May sariling counter yung tax refund. Susundan ka nila para bayaran. Tapos, papakita mo lang ID mo, tapos may lilista-lista sila. Tapos, yun, okay na. Ayan. So, yun sa Yodobashi. Yung Yodobashi nga is parang mga siya, puro mga technology, mga appliances, mga TV, mga phones, lahat ng klaseng phone andoon. Kahit yung mga rare na phones, yung mga Pixel, yung rare sa Philippines, mga Pixel, mga nothing phone, tapos meron din dun yung isang area, isang floor, puro headphones lang talaga. Kasi iba-ibang klase headphones, Sony, Bose, kahit anong klaseng headphones pa yan. After nun, ang napuntahan ko na is Don Quijote. Actually, hindi ko na lang sa Don Quijote kasi yung mga kakailangan ko for this week. Kasi nga diba sobrang init. So, nakita ko to sa TikTok, na-recommend nila to. Itong wipes. Ayan siya, wipes. Ano to? 300 yen? Parang 300 yen siya each. So, yung wipes na to is, siya, may mint or may cooling effect siya na kapag ginanon mo, malamig daw. So, try natin kung totoo bang malamig. So, dalawang, yung tinry ko, isang Gatsby, tsaka isang Biore. Kasi pas ko sa nakikita. So, try natin yung mas better. Tapos, ito. Ano din siya, ganun din siya, cooling din siya, pero spray to. Gaganon mo sa gamit mo. Alam mo, try natin. Try natin. Kasi gusto ko matry if ito bang lalamigin ako. Kasi dadalhin ko din to everyday. Ay, nalaglag. Ayun na. Ganon. Paano ba yun? Ganyan. Saglit lang. Ay, ayun na. Oh. Amoy siya, amoy mentol, amoy parang Vicks na hindi Vicks. Ganon. Tapos, ayan, parang ang lamig na. Malamig yung area na yun. Yung in-sprayan mo. So, maganda to. Goodbye. And then, ito, nakita ko lang din kanina, 200 yen? 300 yen. Hindi na masama. Ang dami na niyang, face mask. Ang dami na niyang pieces. Hindi ko alam kung ilang pieces, pero ang dami. Kasi resealable naman, kaya pwede ko kung mauwi yung matitira. And then, ito, nakita ko to, katulad sa TikTok, vitamin C. Vitamin C siya na vitamin C na serum sa mukha. And then, nakita ko lang din to for under eye. Ayan. Parang serum siya for under eye. So, tatry ko na ngayong gabi. Itong matter. Ito, yung mga nakaganito, siya, ito yung mga pinatax free ko kasi medyo madami siya. So, yung mga nakaganito is, ayan siya. Yung mga nakaganito is, technically, bawal mo siya buksan, sabi. Pero, ewan ko, bubuksan ko na lang. Bahala na. Kasi ibang dito gagamitin ko yung mga pouches. Ito. Kasi kailangan ko yan. Mga pouches sa katawan. Yung ilalagay ko sa saang area. Ito. Nakita ko din sa TikTok to. Ilalagay mo daw siya sa sole mo ng feet o kaya sa may muscle ng legs mo. Para hindi siya ma-sore. So, i-overnight mo daw to. Tapos, kinabukasan, hindi na sore yung paa mo. Ito, mini versions lang naman to. Ito, pang pasalubong eye drop. Sikat na eye drop dito sa Japan, yung Roto. Ito, hindi siya, hindi iting minty. Ito yung regular lang. So, wala siyang mint effect. May mint effect doon, pero mas mahal yun eh. Mga tag 700. Ito, lang to. 200. So, maganda daw siya pang pasalubong. Yun lang nabili ko, hindi na ako masyadong umikot sa Don Quijote kasi siguro hindi ko na malaya, naka 2 hours ako sa loob ng Don Quijote. Tapos, nakaka-overwhelm kasi yung Don Quijote dito sa Quinsicho, lang siya, maliit, hindi siya Mega Don Quijote. Yung Mega Don Quijote kasi, yun yung mga 10 floors, 11 floors sa Shibuya yun. Yung dito, parang local Don Quijote lang siya na maliit. Pero, 4 floors siya or 6 floors. Tapos, ang naakit ko nga lang hanggang 4th floor kasi parang na-overwhelm na ako. Kasi, first floor pa lang, puro beauty products. Kasi ang dami, hindi mo na alam kung anong uunahin mo. Kasi parang lahat maganda. Parang lahat nakita mo na siya na review. Tapos, second floor is mga
abubot. Kung ano-ano klaseng abubot. Mga stuffed toys, maliliit, mga games, ganyan. Tapos isang side may mga, may mga luggages, may mga apparels na damit. Tapos kapag umakyat ka pa, mga toys din, mga anime, ganyan. So na-overwhelmed na ako. First day ko pa lang naman, baka ano mabili ko. Kaya sabi ko, hindi yung na lang, yung mga pangkailangan ko lang sa katawan, yung for the next following days. Kasi nga, baka mamaya mag-overspend, diba? So, yun lang naman. May sunod pa pala. Pumunta din ako ng 7-Eleven. Same thing, overall mo ko sa 7-Eleven. So, binila ko ng Calbee. So, para sa mga dito yan, habang nagtatrabaho ako sa gabi or something, yung Doritos na late night. Yung Sapporo na beer, sabi nila masarap daw yan. Tsaka itong Asahi. Itong Asahi nakita ko doon sa airport pa lang pinopromote siya. So, yung lagyan natin sa ref. Kasi dito sa hotel ko, may ref. So, yun yung maganda. Yun yung nagustuhan ko dito. May mini ref. And then, bumili din ako ng caramel latte. Para siguro mamaya to kasi mag-work pa nga ako. Nakita ko to, parang siyang ice cream. Ano pangalan niya? Pino. Parang siyang ice cream tapos may chocolate coating siya sa labas. Alam niyo yung meron to sa dati, yung sa Selecta, yung bilog-bilog. Parang ganon. So nagulat nga ako. Tapos kanina, diba sabi ko yung brulee? Ito pala yun. So ito yung binili ko. Ito yung brulee na sinasabi nilang sobrang sarap. So tatry ko kung makakain ko siya mamaya or bukas na. Bumili lang din ako ng mga water. Kasi walang water dito sa hotel. Actually, this day, sobrang parang surreal pa na na nasa Japan ka. Kasi parang nung pag-land pa lang, parang sabi ko, mukha siyang sa mga Godzilla na movie. Siyempre, hindi naman talaga sinut yun, ganyan, hindi naman talaga binis. So, ganun. Tapos, although hindi pa ako nakakapunta sa cities mismo, dito pa lang sa area na to, nadaanan ng train, tapos sabi ko, wow, ganun itsura niya. And then, yung mga tao, halo-halo pero mostly sa kanila, very respectful. Yung the way sila magsalita, very respectful. And then, ayun nga, syempre, natural sa kanila, nagbabaw, nagaganyan, ganyan. And then, kapag nag-aabot sila ng mga bagay-bagay, ganito, like, kunwari yung resibo mo, ganyan kanipis na resibo na ganun pa sa'yo. Gaya. Tapos magabaw pa, diba? Tapos, meron pa, kunwari, inabot sa akin yung passport, kapag pag isang kamay lang gamit niya, gumaganyan pa. Diba? Isa akin kapag gumagana, namamalimos, diba? Ayun, yun ang sa kanila. Very, sila accommodating, tapos parang nagsismile, ganyan. Well, yung mga na-meet ko naman kasi mga convenience store Convenience store, sa mga tindahan, sa mga selling places yun pa lang naman. Tapos sobrang tahimik nila kahit sa train, tahimik. Yung train kanina, kung nakita nyo, punong-puno, di ba? Parang parang papuntang rekto, ganun kapuno. Pero ni isa walang nagsasalita. Tapos, ni isa sa kanila, lahat sila nagpo-phone na, pero ni isa walang tumutunog sa phone. Hindi sila naka-earphones, pero naka-mute. Ganun sila ka-respectful. Sa atin, meron ako nakasabay dati sa MRT, nagdala pa ng speaker, nagpapatugtog sa loob ng MRT Ayun, yun lang naman yung kakaiba. So, mag-aayos na ako, tapos magtatrabaho pa kasi ako. And tatry ko matulog ng aga kasi bukas nga, meron akong in-avail na na breakfast. Isang araw lang naman in-avail ko kasi mahal din 1.5. Sabi ko, ano bang breakfast yan? Ayun. Siya, from 6:30 to 9:30 yung breakfast. So, buffet? Buffet nga! Oh, breakfast ticket. Hindi, breakfast ticket. Buffet ba yun? Ayun ko, try ko nila i-vlog bukas. Ayan siya. Papakita mo lang daw sa scan mo. Tingnan natin kung okay. Kung okay, edi bibili na lang ako lagi ng ganito. Kaya lang mahal, diba? 1.5. Magkano yung 1.5? 700. Mahal. Okay lang yan. Matry lang natin isang beses. Ang bala ko naman kasi every night, bibili ako sa 7-Eleven sa Ang tawag nila dito is Konbini. Konbini, short for convenience store. Konbini. Bibili ako sa Konbini ng mga food for the morning. So, meron dito 7-Eleven, tapos sa kabila may Lawson. So, dami mong pagpipilian dito. Tapos, di ba kanina, along the way nung hotel, puro pagkain talaga. Pero mostly, kita ko kanina, nag-start na sila magbukas 7 Nung dumaan ako dun, wala pa masyado. Then, nung pagbalik ko, bukas na lahat. So, ayun, tignan ko kung ano meron. Pero, parang mostly, siya beer, tapos mga snacks.
Eh, syempre dinner naman yung gusto ko, diba? So, ay, good thing may Yoshinoya na mura lang. Ayan, nakapag hilamos. Tapos ito nabili ko sa Don Quixote kanina na face mask. Tignan natin kung mawawala talaga yung mukhang stress. Tapos, ayun na may damit. Kasama dito sa hotel, may damit tsaka pants. Tapos ngayon, ayun, nag-work na lang ako. Hindi na makita. Kailangan makita nagsisipag ako. Ayan, di ba nag-work pa rin ako kahit nakabakasyon. Hindi ko kain ako ng snacks. Kanina pa ako nauuhaw actually. Hindi naman halatang uhaw, ano? Oh my god, puro anime na! Bawat gilid may something na maganda. Hindi ko na alam. Oh?